Yun lang ang dahilan mo na gusto mo maibalik para sa bisita. Hindi, marami dahilan nun. Ano ang mga ibang dahilan mo? Mahirap nun sa sablayan. Lahat, wala, masin pagkain, masin ano, lahat mahirap nun. Hindi ba mas mahirap sa New Belief, sa loob ng NBP? Hindi, dun kumpleto eh. Ano yung kompleto? Meron, gusto mo kumain, kumain. Gusto mo kung ano bibilihin. Gusto mo baba. Okay, nung panahon nyo talaga. Yan, isang oras lang pasok na babae. Doon, kailangan mga ilan araw siya ka makadating eh. Pero, pero may nasabi na girlfriend mo raw na artista. Totoo ba yon? Kaibigan lang. Kaibigan. Kaibigan lang po. Kaya nga, kaibigan. Kaibigan. Kaya nga, di kaibigan mo. Oo, kaibigan. Oo. Pero hindi mo siya girlfriend. Hindi po. Hindi na. Kung girlfriend, sandali lang. Doon pa yun. Kaibigan lang yan. Kaibigan. Wala naman kami... wala kami paibig. Hindi naman siya nagdadala ng kaibigan niya para maging kaibigan mo rin. Oo, minsan. Nagdadala siya Oo, minsan. ng kaibigan niya. Oo. Minsan o Minsan, hindi ka nagsisinungaling. Minsan lang. Dalawang beses lang. Dalawa lang. Oo. Totoo. Oo, totoo. Dalawang beses lang. Dalawang babae. Ayun. So, sinong alam mong makapangyarihan sa loob ng NBP? Si Mr. Colanco o si Mr. Sebastian? Dalawa pareho. Eh kung mamimili ka, sino mas makapangyarihan? Kung ako si JB mas malakas. Bakit siya mas malakas sa tingin mo? Dilima kaibigan niya eh. Ano? Dilima. Tsaka siya malakas talaga ko lang kung bago pa lang eh. Siya talaga matagal na chairman sa loob. Nagbibigay ka rin ng pera kay JB. Hindi ko lang bigyan sa kanya eh. Kanino ka nagbibigay ng pera? Sa mga impyano. Anino? Sa mga yung mga Jagar. Kay Colanco, hindi ka rin nagbibigay. Tuwang ko, hindi yata eh. Wala pa ako bigay eh. Kay Dalima, hindi ka rin nagbibigay. Sa amin, kay Lilima, sa amin daw nila, para kay Lilima yung pera. Pero hindi ko mismo ako abot, hindi ko kilala yan eh. Sa amin daw nila, para sa kanya, para makabalik ako sa maximum. Tsaka para makatapon itong Peter Corrado. Para bigay yan siya, bigay sa taas no, sa kay Lilima. Sir Chairman, just one last question with the former acting OIC of the BOC, Mr. Ragos, no? Sabi mo kanina nung pinayagan ka, kinausap ko ng driver ni Secretary De Lima na kailangan gumawa tayo ng pera, pumayag kayo kaagad po. Tama ba ho yun? Yes, sir. Kasi usually naman namumuliti ka tayo eh. So, You have to please him. kaagad naman, dito sa affidavit mo, kaagad sinabi mo na nag-produce ka, pero hindi mo sinabi kung paano ka nakapag-produce ng pera. So, how did you get the money that you gave to Secretary De Lima na binigay mo muna sa driver niya, tapos nakita mo na binigay nung driver niya kay Secretary De Lima, saan nang galing yung perang yun? Sir, let me be clear. Pwede pong i-clear ko lang. Are you referring to the November? Yung una. November? Yung unang delivery po, as confirmed by Peter Ko, galing po kay Peter Ko. Yung the first two. Then nung kinausap ko ng January, Kay Peter ko, galing. opo, kinumper niya pa lang yun. Then yung January po, yung nagbigay si Able ng 1 million. Ang akala ko nga ito yung nawawalang 1 million na pabigay ng catering kasi regalo sa akin. Saan galing yun? November. Basta sinabi niya lang sa akin galing sa inmates. That's the first. Then this was followed by another 300, 200, 200. Wala kang pero saan I may say, yung perang yun, inmate, wala naman hanap buhay sa loob eh.
magbibigyan na ng pera sa'yo, hindi ka nagtataka Sir, kung si saan Ablen- ang sourcing ng Si pera. Able nanguha. Pero as director ho, alam ninyo, wala namang pera ang Sir, mga inmates. alam ko po meron. Kasi before I became the OIC, nag-conduct po ako ng study. Ah. And you can see the weird business going on. Like kidnapping ng mga asawa ng mga dalaw, tilapia, istapahan sa droga. So as director, alam mo na may mga pinagbabawal na ginagawa sa loob ng Bureau of Prison, no? As Yes. the OIC. Opo. And what did you do about it? Well, bago ko noon, sinisimulan ko siya sanang i-inject yung maayos na pamamalakad. But, you know, I know Please wind up, Your Honor. I was not given the chance to do it. Especially nung hinihigpitan ko na ang mga gate, sinara ko isang gate, nagpatayo na ako ng aking bahay tiran doon sa may unang gate. Hindi ko na rin nagawa yun because immediately I was relieved. Because alam ko naman ang status ko doon, siguro reliever lang. My final question, Mr. Chairman. Sino talaga mas makapangyarihan ho, Director? Si Mr. Colanco o si Mr. Sebastian? Mas influential na inmate. Kasi nung umalis ako, hindi pa naman sila ganong kalaki. Although sa Matrix, it was, nung dumating ako doon sa Matrix, sa pag-aaral ko, it's Colonel Maclang, followed by Trestisa, na tinapon nga sa kaya galit na galit sa akin, then si JB. Well, Wala pa si Colanco. nandun na pero wala po siya sa wala siya sa Matrix na ginawa ng mga informant ko. Well, nung paalis na ako, si Colanco is just a budding bosyo. Pero si JB kasi charismatic ito eh. Multi-talented tong taong to eh. So, I don't know, parehas lang sila. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you for that. Tanong ko lang kay General Magalong. Meron po kayong matrix, di ba? Nasaan po doon si Peter ko? Kasi dinideny niya na drug lord siya eh. Pero meron kayong matrix dito. Marami na kayong investigasyong ginawa. Kailan siya sa inyong monitor nagsimula at kung nagtapos man, dahil sinasabi niya, although yung referral, nagre-refer lang siya, I think that is still part of, ibig sabihin, hindi naman siya tumigil dahil nagre-refer pa rin siya. Sa inyo pong pagsisiyasat, saan po lumilitaw si Peter ko? Your Honor, he is on top of the supply chain. Siya po yung nasa taas po. Hanggang from what period to what period? Ang alam po namin, 2002 po, per our information. 2002 to? 2002 po. Hanggang kailan? Hanggang po nung bago po sila nalipat sa Building 14 nung nag-take over na po yung Special Action Force. Kasi po nung pag-take over ng Special Action Force, nagtaka po pa po sila bakit po yung kanyang selda kakaiba sa mga selda ng ibang ibang preso o inmate po sa Building 14. Meron po siyang ragari doon, meron din po siyang martilyo, meron din po siyang natatakpan po yung selda niya. Marami po siyang false floor, false wall at false ceiling. Doon po nakuha yung ibang mga cellphones po niya. Hanggang 2014 yun, ha? Hindi po, hanggang po nung nag-take over yung SAP po nung July. Nito Tuloy-tuloy pa rin 2016. po siya sa kanyang transaction. Anong masasabi mo doon sinasabi ni Mr. Ko na hindi siya drug lord? Napakasinungaling po niya. Okay, maraming Your salamat. Honor. So, Chairman, just 5 seconds. 5 seconds lang, oh. Just, I'd just like to address Go ahead. I'd just like to address this to the Secretary. Siguro nakikita ko dyan, kung wala yung mga Chinese drug lords, wala naman silang pagkukuha na ng supply eh. So, siguro ang suggestion ko would be to isolate the Chinese drug lords talaga. Na talagang isolate them from any communication at palagay ko masusugpo natin yung drugs you. sa loob ng bilangguan. Thank you very much, Mr. Chairman. We now recognize Congresswoman Garcia. Thank you, Mr. Chair. My first question is,
directed to the OIC Bucor Director. Kailan kayo nag-serve as OIC Director ng Bucor? From what year to what year? From November 2012 to March, I think that's March 17, 2013, So, more or less, 3 months. 3 buwan lang. Opo. Kung merong mga request na ipapasok sa loob ng New Bilibid Prison, is this raised up to your level? Usually, may mga dumidirekta, but this request can go directly to the superintendent of the different security compound, dahil maximum, medium, minimum. So within 3 months, anong na-experience mo? Ilang mga request na dumidirekta sa inyo? I had, I think, 4 or 5, hindi ko matandaan. Usually constructing materials, then yung iba di ko naman naaktuhan na, pero yung isa, I remember, it was the parang annual celebration of the Colangco Group, BCJ. Parang yun po. Kaya itong mga request na ito, out of the ordinary. Hindi to normal operating procedure na Yeah. kailangan na darating sa inyo para makabigay ka ng permission. During that time, dahil napakagulo, ordinarily, it can go only as low as the superintendent. Pero magulo nun, to play safe, inaakyat po to sa taas. At kung hindi pa rin kami sure, inaakyat namin to kay secretary. But yung tanong ko lang, siguro as far as you could remember, may 4 na request na umabot sa inyo, na dumirekta sila sa iyo for permission na ipapasok yung vehicle or construction materials or whatever. Tama ba? 4 times? Mga 4 times po. Okay. Now, I refer again to your paragraph 12. Kasi kahit, I think this was already brought up earlier by Congressman Acop, talagang walang relevance sa all other paragraphs eh. Kung babasahin natin, could you please read number 12 Okay. of your supplemental affidavit? Sometime in February or March 2013, the then Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. called and instructed me to facilitate the entry of a certain preacher, whose name I could no longer recall, to the New Bilibid prison. This includes the vehicle carrying the preacher. Okay, so this is all about a request of then Executive Secretary Paquito Ochoa requesting that a certain preacher na hindi mo na naalala ang pangalan would be allowed to enter using his own vehicle na makapasok. Is that right? Yes, Your Honor. Bakit napili mo ito out of the 4 occasions na may humingi sa'yo ng special permission? Kasi yung justification mo kanina, sabi mo, kasi out of the I just want to be very, very frank and truthful and transparent. Yes, Bakit ganito po. itong Okay. particular na request ang isinama mo rito? Ma'am, if you will see, this is a special request, categorized as the other special request. This one is more of a humanitarian and good Samaritan deed of the Secretary to accommodate somebody, because I understand. But this affidavit has nothing to do about humanitarian tendencies. This is all about tell all about drugs, about money changing hands, and then suddenly you turn humanitarian. All the other requests, sabi mo, pinapasok yung construction materials, umaabot sa'yo, more or less, hindi yan dapat na pinapasok, but if may justifiable reason, sige, pinapapasok mo. Pero, I cannot understand why, biglang pumasok to, wala naman talagang relevance to 200,000, 300,000, or 1.7 million from Mr. Ablen na dineliver kay Mr. Dayan, and all of these other revelations. Would you call this a revelation? Ma'am, I can call this information. Was this more important, or was this, what is the special significance